Hello everyone! Samahan niyo ako for another episode ng paggawa ng matipid pero masustansyang patuka. At ang ibibida natin sa araw na ito ay upo. Ang upo na ito ay galing sa farm na pinagtatrabahuan ng asawa ko. Makikita nyo, hindi siya makinis. So, ibig sabihin, reject siya. Hindi siya pumasa sa quality control, kaya inuwi na lang ng asawa ko para mapakinabangan pa namin dito para sa aming manukan. Bago tayo magsimula, shoutout muna dyan sa ating supporter na si Ka Freddy's Treasure. Ang content niya is about farming at sumasideline din siya sa construction field. I would like to invite you to connect and support his channel. Okay? So, simulan na natin. Hatiin natin to kasi malaki siya. Pwede siyang pangkain ngayong umaga at saka mamayang hapon. Okay, so set aside natin yung isa para mamayang hapon. Para mapino natin ito, gagamit tayo ng gadgaran. Ngayon, dahil masyado tong malaki, mahirap siyang gadgarin kung ganito kalaki ang hatiin muna natin ito para hindi tayo mahirapan sa paggagadgad. So, gadgarin na natin. Wala nang patimpik-timpik pa. Ang gagawin ko is combination ng itong maliit at saka medyo malaki. So, para sa mga malalaking manok, ito para sa mga sisiw. Ay, makatuka ang mga sisiw. Ang upo na ito ay example ng free resources from an external source. External source dahil hindi galing dito sa loob ng aming maliit na integrated farm. Free resources dahil libre lang na nakuha ng asawa ko. Dahil nga reject na ang upo. Hindi na pwedeng pambenta. At kesa mabulok na lang, inuwi ng asawa ko para mapakinabangan pa namin dito. Ayan, mapino siya. So, kayang-kayang tukain ng mga sisiw. Itong mga buto naman na to, hindi ito pwedeng pangtanim kasi hindi naman siya matured. So, ipapakain na lang natin din to sa mga manok. Kayang-kaya na itong tukain ng malalaking manok. Hindi na natin kailangan pang i-chop or gupitin. Okay, ang kasunod naman, ito naman ang gagamitin ko yung para sa mas malalaking manok. Ayan, yan ang resulta. Kayang-kayang kainin to ng mga malalaking manok. Ayan. So, merong hindi na pino, ito gugupitin na lang natin. Lambot kasi ito kaya hindi na siya kayang mapino gamit ang ating grater. Ayan. Ito na ang ginadgad na upo. Reject na upo. Ang next natin gagawin ay syempre, hahaluan na natin ng darak.
Ito ang darak ng palay. Ito naman ay darak ng mais. Medyo kontian natin kasi ang darak ng mais binibili pa namin to sa halagang 25 pesos per kilo. Medyo mahal siya ng onte kaysa dito sa darak ng palay. Kasi yung darak ng palay ay nabibili lang namin sa halagang 10 pesos per kilo. Okay. Then, halu-haluin na natin. Ayan, so medyo dry. So, haluan natin ng kaunting tubig. So, tip lang guys sa paggawa ng patuka. Mas gusto ng manok yung mamasa-masa lang, no? Ayaw niya na sobrang basa yung kanyang patuka. Kaya kaunting tubig lang yung tamang maging mamasa-masa lang. Ayan na. Tapos na tayong gumawa ng matipid pero masustansyang patuka. Gamit ang reject na upo. So, ang next natin magpapakain na tayo ng manok. Tara, samahan niyo ako. Dito sa maliit naming integrated farm at YouTube channel ay isinusulong namin ang sustainable farming. Sustainability. Gaya namin na walang malaking kapital sa aming backyard poultry, gumagawa kami ng paraan para maging sustainable ang maliit naming farm. Gumagamit kami as much as possible ng mga free resources para makatipid kami sa gastos para sa patuka ng aming mga manok. Ang free resources na ito ay nakukuha namin from the internal at external sources. Ang mga gulay na itinanim namin na ginagawa naming patuka ay mga internal free resources. Ang mga reject naman na gulay na nahihingi ng asawa ko sa farm ay mga free external resources. Maganda ang libre kasi di masakit sa bulsa. Mag-e-effort ka nga lang manadtad at manggadgad. Pero ang pagod ay sulit sa ligayang hatid kapag nakikita mong malulusog at matataba na ang mga alaga mo. Kapag may tiyaga, may tinola. Mawala man ng tuluyan ang tradisyonal na bahay kubo, sigurado akong hindi mawawala ang espiritu ng bayanihan. Tara, magtulong-tulong tayo para umangat. Please support these channels. Alianza, Country Farm PH, Yanols, Jana Fakal, Lani Oyola. Paalala lang guys, ang pagtulong ay walang hinihintay na kapalit. Kapag nag-expect at hindi nakamit, tunay na masakit. Tandaan mo na lang ito, what goes around, comes around.
Yan, so kinakain naman nila, no? Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Please don't forget to like, share, at mag-comment kayo kung gusto nyong i-shoutout ko ang channel nyo. Don't forget to subscribe. Let's grow!